Yo, what's up mga bossing ko? Sa video na ito ay samahan po ninyo ako panoorin ng laban ng ating kababayan ni si Ali Kanyega sa lightweight division. Ang kalaban niya po dito ay ang pambato ng Japan na si Mikyo Watarai. Ang laban na po ito ay scheduled for 8 rounds. So bago ang laban na ito mga boss ay parehong undefeated ang ating kababayan. Hawak ng Japanese fighter dito ang record na 4 wins, no loss at may 4 wins by way of knockout. Habang yung ating kababayan naman ay may 11 wins, 0 loss at may 6 wins by way of knockout. So mga boss, kung sa record pa lamang ay hindi nga nangalahati yung experience ng Japanese dito kung ikukumpara natin sa ating kababayan. So ayan mga boss, magsisimula na po ang round number 1. So the Filipino fighter here wearing blue gloves habang yung Japanese naman ay hawak ang red gloves. So let's go. Tandaan po natin, this fight is scheduled for 8 rounds. So yan, sukatan agad. Talagang gustong maging agresibo ang ating kababayan dito sa panimula ng laban na to mga boss. Habang yung Japanese naman ay aggressive na sinusubukang kumounter. Sabay atras mga bossing. Okay? What a good job coming from Ali Kanyega. Sinusubukan din bumitaw ng magandang job itong Japanese pero mabilis ang pag-atras ng ating kababayan. Undefeated din po itong si Mikyo Watarai ng Japan, same as our fighter here, Ali Kanyega sa lightweight division. What a good one too, pero magandang depensa at counter ang pinapakita ng Japanese. Sinamaan si kabayan dun mga boss. Na-counter siya dun mga boss at sinundan pa ng magandang right hook at napayakap ang ating kababayan dito. Nasaktan siya dun mga boss, malakas na counter yun. At malakas na follow up ang binitawan ng Japanese doon. So kailangan niya mag-adjust sa ganong estilo mga boss. Pagkaroon ng magandang game plan. Sana ay sa pagsugod niya ay sabayan din ng konting ingat at taasan lagi ang guard nang sa ganon kahit kumounter itong Japanese ay hindi siya lalong mapuruhan mga boss. Okay, kalmado. Habang nag-iintay naman ng counter itong Japanese fighter, again tumama siya ulit dun. Left to the head, good straight, then follow up na naman. Yun, magandang depensa ang pinakita ng Pinoy. Pero tinamaan siya ng right mga boss. Yun, sapul mga boss, sapul si kabayan dun, tinamaan siya ng right dun mga boss. Round 1 pa lamang, nasasaktan na si kabayan dito ng mga counter ng Japanese. Dapat tandaan niya na may lakas din ito. Hindi porket na lamang siya sa experience ay basta-basta na lang at maging kompensado siya. Dapat sa pagsugod ay kailangan niya mag-ingat na baka ma-counter. Yun, tinamaan siya ulit dun. So nagkaroon ng magandang momentum at puntos itong Japanese fighter dito sa opening round mga bossing ko. Maganda rin ang pinapakita nitong Japanese, talagang prospect po. Dito pa lamang ay kahit magkaiba ang records ay malalaman na natin yung quality ng isang fighter, ang quality ng Filipino boxer dito sa Japanese fighter. Pero syempre we cannot count out Ali Kanyega because there's a reason kung bakit ito undefeated. Seconds left dito sa round number 1. Let's go. And round number 1 mga bossing ko. Ito mga boss, panoorin po natin yung konting highlights ng round number 1 kung saan ay na-counter ang ating kababayan. Ito, sa kanyang pagsugod, bumitaw ng straight, pinalawapan ng isa, at nasaktan si kabayan, sinundan pa ng isa, 3 suntok ang kanya natanggap dun. 1, 2, tapos 3, ayun, sapul. Doon nagkamali si kabayan mga boss. Hindi siya nag-ingat sa yun, lakas nun mga bossing. Tulo talaga yung laway ng ating kababayan dun mga boss. Dito muntik na siya matapos mga boss. Okay, in a while magsisimula na po ang round number 2 dito sa laban ng Ali Kanyega versus Mikyo Watarai ng Japan. These guys are both undefeated pero lamang po itong Japanese fighter sa laban mga boss kung saan ay nakapagpatama siya ng maraming at malalakas suntok dito sa ating kababayan na dahilan kung saan namuntikan na siyang mabagsak. Okay, let's see. Round number 2 starts now. Tingnan natin kung makakabawi itong Filipino fighter dito sa pagsimula ng round number 2. Malaking puntos ang nakuha ng Japanese fighter dun sa opening round mga boss. Kasi nga, napakaganda ng kanyang binitawang suntok at talagang nasaktan itong ating kababayan mga bossing. Tingnan natin, medyo kumalma si kabayan dito. Dapat magkaroon siya ng konting pag-iingat at ganda ng depensa sa tuwing sumusugod kasi magaling kumounter itong
Japanese fighter. Mahusay kumounter mga bossing ko. Okay. Let's go. Another right. At napayakap ang ating kababayan. I guess nakarecover na siya dun. Kailangan niya lang talaga mag-ingat. Kasi kung hindi, baka magiging mismatch pa ang laban na ito. Ganano dito ang Japanese. Yun, tinamaan ng right hook mga boss. Tinamaan ng right hook ang ating kababayan. Sa pool talagang nasaktan mga boss. Sa pulsa pa nga mga boss. Pero kinakaya pa mga boss. Sa pool siya dun mga bossing ko. Again, dito binabanatan. Oops. Binabanatan si kabayan mga bossing. Yakap. Yakap kabayan. Yakap malala. Grabe, tinamaan si kabayan dun mga bossing. What a good left pero tinamaan yung hangin. Tinamaan na naman siya ng right. Yun, kinakain niya lang yung right mga bossing. Ano ba yan? Grabe. Dapat mag-ingat siya at ganda yung depensa mga boss kasi nasasapul siya lagi sa ulo mga bossing. Nawawala sa momentum itong Filipino fighter at round 2 pa lamang na iba na agad ang composure dahil sa mga suntok na tinatanggap niya mula dito sa Japanese fighter. Napayakap si kabayan. Sen sa mga taktika kung saan ay magre-recover yung isang fighter galing sa sakit o sa lakas sa suntok na tinanggap. Ayun, tinamaan na naman si kabayan mga boss. Kailangan niya sumuntok dyan, baka may stop fight pa. Hindi pa nasasaktan itong Japanese at habang yung ating kababayan ay ilang beses na siyang sinaktan ng Japanese fighter kung saan lagi siyang tinatamaan ng malalakas na right hook sa panga mga bossing. Bumagsak na rin si kabayan mga boss. What a good 1-2 to the body. Ayun na gumanti ni kabayan at yan, nagre-recover si kabayan habang paatras at sinusugod ng Japanese fighter. Okay, second slip dito sa round number 2. Wala na. Alam na natin kung saan tutungo ang laban na to mga boss. Dapat magbago yung taktika ng ating kababayan para makabawi mga bossing. Nasaktan na siya ng Japanese. Okay mga boss, let's go. At panoorin po natin yung konting highlights sa round number 2 kung saan ay nasaktan ng ating kababayan. You know, 1-2, tinamaan sa panga. Nasaktan talaga si kabayan dun mga boss at napahawak sa salona mga boss. Kaya binilangan siya ng referee dun. Kasi pag ganun mga boss, bilang yun eh. Bilang knockdown yun, kaya binilingan siya ng referee. So yan, simula na po ang round number 3 dito. In a while, for Ali Kanyega versus Mikyo Wataray ng Japan. Both guys are undefeated pero round 2 pa lamang. Kanina ay nakikita na agad natin yung diferensya ng magkabilang panig. So let's go and let's see what will happen here in round number 3. Kung kaya pa bang tumagal ang laban na ito at kung kakayanin pa ba ng ating kababayan. Yun mga boss, round 3 na po tayo. Dito sa bakbakang Ali Kanyega versus Mikyo Wataray ng Japan. Sana nakarecover ng gusto ang ating kababayan matapos sa malupitang knockdown na natamo niya doon sa round number 2. Galing sa mga malalakas na kombinasyon na binibitawan ng Japanese fighter. Yan, siya dito ang agresibo at sinusubukan naman ng Japanese na maging counter puncher dito mga boss. What a good uppercut coming from Mikyo Wataray. At tinatamaan pa rin ang ating kababayan mga boss. Sana magkaroon siya ng game plan at magandang taktika to change the theme of the fight. Nang sa ganun ay makuha niya din ang loob ng mga judges dito sa laban na to kasi lugi talaga boss pagdating sa scorecards. Ganon din sa home court advantage, talagang lamang yung Japanese. Pero tulad ng sinasabi ko kanina sa opening round, lamang yung ating kababayan sa experience. Kasi di nga nangalahati kasi meron pa lamang itong 4 wins ang Japanese na may 0 loss at 4 wins by way of knockout. Habang yung Pinoy naman ay may 11 wins, isipin nyo yun mga boss. Tapos wala ring talo, mayroon namang panalo na 6 KO. O kung ikukumpara natin, talagang malayo ang agwat mga bossing. Pero magkaiba yung estilo at magkaiba yung quality pagdating sa laban mga boss. Hindi ko minamaliit, disclaimer lang po.
Pero sa nakikita natin at halos karamihan ng laban ng ating mga kababayan ay magkaiba po ang records pagdating dito sa kanilang laban. Iba po ang estilo at naiiba po ang galaw ng magkabilang panig. Let's go, going back to the fight. We still have 1 minute and 11 seconds left dito sa round number 3 mga bossing ko. For Ali Kanyega, who is wearing blue gloves against the Japanese prospect, undefeated na Mikyo Watarai of Japan, who is wearing red gloves right now. As you can see, we still have 1 minute left. Kumakaunter, tinamaan ng uppercut si Kabayan dun. At sinusubukan niya maging aggressive dito habang napayakap ulit. Habang kumakaunter naman ng maayos itong Japanese fighter. Let's go. I'm so glad na nakarecover ulit sa Kabayan doon sa knockdown na yun. Sana ay mas gumanda pa ang kanyang composure at magkaroon ng magandang game plan dito mga boss. Tinamaan siya ulit ng 1-2. Dapat mag-ingat siya sa right hook nitong Mikyo Watarai kasi napakalakas na kanyang right hook mga boss. At lagi siyang nasasapul mga boss. Yun ang kulang kay Ali Kanyega, yung kanyang depensa mga boss. Lalong-lalo na pagka sumusugod siya. Nasasapul siya lagi mga boss. 10 seconds left dito sa round number 3 mga bossing ko. Napapaatras itong Japanese kasi gustong gumawi ang ating kababayan. Ayun, na-counter na naman si Kabayan mga boss. Saved by the bell. End of round number 3 mga bossing. Okay mga boss, panoorin po natin yung konting highlights sa mga kaganapan dun sa round number 3. Ayan dito na-counter na naman si Kabayan mga boss. Body tapos kumounter si Kabayan dun. Dito tingnan natin mga boss. Ayan boom, lakas ng body shot mga boss. Sinusubukan niyang kumounter pero tinaas agad yung kamay ng Japanese. Eto pa mga bossing. Yun, sapul ulit mga boss. Dalawang suntok ang tinanggap ni Kabayan dun mga boss. 4. May dalawa pa pala mga bossing. Okay, in a while ay magsisimula na po ang round number 4. Mukhang hindi pa nakaka-recover si Kabayan. Sa itsura pa lang ay medyo exhausted na at talagang nayayanig po talaga siya dito. Tingnan natin mga boss kung ano kanyang gagawin dito sa round na to mga bossing. Let's go, round number 4 starts right now for the Japanese fighter prospect against the Filipino prospect. Ali Kanyega in lightweight division. This fight again is scheduled for 8 rounds. Going back to the fight, medyo kalmado yung round 4. At sa nakikita ko mga boss ay gustong bumawi ang ating kababayan. Pero dapat sana mag-ingat siya sa kanyang bawat pagsugod. Yun, counter na naman si Kabayan mga bossing. Nasa pool siya dun mga boss. Wala na mga boss. Stop fight na mga bossing ko. Hindi siya nag-ingat mga bossing. Yun ang laging pagkakamali na lagi niyang inuulit-ulit.